Magandang gabi sa'yo, Miss Clar. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Owen, 50 anyos. Isa ako sa mga bagong subscribers ninyo. Bali ang kwento na ibabahagi ko ay tungkol sa karanasan ko noong ako'y 20 anyos pa lamang. Maniwala man po kayo sa akin o hindi, marami na talagang naliligaw na aswang dito sa aming lugar. Marami-rami na rin kaming kakilala na minsan ang natikman ang mababangis nilang presensya. Yung kapitbahay nga namin na si Mang Caryo, inatake ng aswang. Nalaman namin ng tungkol doon nang minsan siyang kumatok sa bahay ng gabing-gabi at humihingi ng tulong. Nang pagbuksan siya ni nanay, nagulat kami nang makitang sugatan siya at napakaraming dugo ang damit niyang suot. Hysterical si Mang Caryo at halos hindi magkanda-ugaga sa pagsusumbong sa kung anong klaseng nilalang ang umatake sa kanya. Base sa kanyang pagkakalarawan, isang matandang ginang na may suot na mahabang saya at maputing buhok daw ang humarang sa kanyang daraanan. Tinanong niya ang matanda kung saan ito pupunta pero hindi ito nagsalita. Dahil nagmamadali, ay tinalikuran na lang daw niya ang matanda at nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit basta na lang daw siya napaigik nang walang babalang inatake siya ng matanda. Sinubukan niyang lumaban dahil nakikita niyang nagbabago ang mukha ng matanda. Nagiging isang halimaw ang panlabas nitong anyo dahilan para mas lalo niya itong katakutan. Nasindak siya nang makitang aatake ulit ng aswang sa kanya. Kaya naman, gano'n na lang ang pagkataranta ni Mang Caryo. Inilabas niya ang itak at binitiwan ng pisi ng kalabaw na kanina pa niyang hawak. Kahit nasaktan sa ginawang pagdamba sa kanya ng aswang, naisip niyang kaya pa niyang gumante sa kapangahasan nito. Kaya naman inihanda niya ang sarili. Tinitigan niya ang aswang at nakita ang mabalasik nitong muka. May mapupulang mga mata at tumutulong laway. Dito, hindi na niya hinintay pang unahan siya ng nilalang. Siya na ang unang sumugod, kaya naman umatungal lang nilalang nang magtama ang kanyang itak at ang makinis nito ngunit maitim na balat. Nang matiyak niyang nasugatan niya ang aswang, hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kumaripas na siya ng takbo para humingi ng tulong. Naiwan pa nga niya ang kalabaw sa gilid ng daan. Nang malaman nga namin ang nangyari sa kanya, pinaalalahanan niya ako na huwag gagala ng 10 oras ng gabi kung ayaw ko raw magaya sa kanya. Ako pa naman ay madalas gabihin sa pag-uwi. Aminado ako, maloko po talaga ako nung kabataan ko. Isa sa mga dahilan kung bakit ayaw kong ipaalam ang tunay na pangalan ko habang isinasalaysay ang kwento ko. Ang pinakamatindi kong ginawa sa buong buhay ko ay nang hamunin ko kung gaano ba kabangis ang aswang. Naglalakad ako noon pa uwi sa bahay nang marinig ko ang ingay ng huni ng aswang. Tatawa-tawa pa ako noon habang sumisipol. Natatandaan ko, ginagaya ko ang huni ng aswang habang naglalakad ako sa madilim na kalsadang dati ay wala ni katiting na poste ng ilaw. Hindi ko naman alam na ayaw pala ng mga aswang na ginagaya sila. Ang kanilang huni ay mas lumakas nang marinig ang ginagawa ko sa kanila. Kaya naman, nang mapansin kong nakakabingi na ang katahimikan sa lugar, kumalma ako at hindi na ginaya pa ang aswang. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa hindi sinasadyang mapayuko sa lupa. Nakita ko ang mga patak ng dugo na para bang mula sa isang sugatang nilalang. Hindi ko alam kung anong meron, ngunit kumabog ng malakas ang dibdib ko. Kabado akong naglalakad
habang pinanlalamigan ng mga kamay ko. Alam kong wala akong matatanungan dahil madilim at walang kabahayan sa bandang yun. Kaya sinubukan kong sundan ang mga patak ng dugo hanggang sa makarating ako sa dulong bahagi ng kalsada kung saan may sangang daan. May mayayabong na kawayanan dun sa dulo, sa may kanang bahagi, nagsisilbing palatandaan na malapit na ako sa bahay namin. Doon ko nasundan ang mga patak ng dugo na habang tumatagal, nagiging marami at malansa. Kahit alam kong delikado ang aking gagawin, ay lumiko ako sa kaliwa kung nasan ang kakahuyan at nagpatuloy sa paglalakad. Hawak ko ang aking double blade at wala akong dapat ikatakot. Lalaban ako kung kinakailangan. Sa di kalayuan, kinabahan ako. May naririnig akong nahihirapang ungol ng kung ano o kung sino. Kahit kabado, hinanap ko ang ingay na yon at agarang natagpuan sa may malaking bato. Isang nakahandusay na aso ang aking natagpuan. Dilat ang kanyang mata at mukhang kamamatay lang. Ang mas nakapaghatid sa akin ng kilabot ay nang makitang wakwak ang kanyang dibdib at nawawala ang mga lamang loob. Nanuyo ang aking lalamunan sa labis na nerbiyos. Halos mabingi ako sa lakas ng kabog ng dibdib ko. Sobra-sobra ang aking pagkatensyon. Para akong mahihilo at naiihi sa sobrang takot. Napahinto sa pagtibok ang aking puso nang may mamataang isang bulto sa di kalayuan. Abala sa paglantak ng mga laman loob at nakayuko. Isang matandang babae. Halos sumakit ang aking ulo sa kakaisip kung ano nga ba ang nakita ko o may katotohanan ba talaga to. Naunahan na kasi ako ng takot kaya hindi ko na nagawang imbestigahan ang mga nasaksihan ko. Kinalabit ko siya. Isang malaking pagkakamali na ginawa ko. Kinilabutan ako nang makitang dahan-dahan na bumagsik ang kanyang muka. Nanlisik ang kanyang mga mata at mabilis na napatingin sa akin. Kaya inihanda ko ng sarili ko. Mamatay man ako ngayon, sisiguraduhin kong masasaktan ko siya. Ito na nga ba sinasabi ko? Hindi ko dapat hinahamon ng mga mababalasik na nilalang. Umatungal ang matandang babae at mabangis na sumingasing na tila isang mabangis na liyong gutom sa aking harapan. Naglalaway siya. Mahahaba ang kanyang mga kuko. May nakakahindik siyang anyo. Ang nakakatakot na atungal na hindi ko matukoy kung bakit animo nagmula ito sa ilalim ng lupa. Mababa at malalim na parang nakakulong sa kasulok-sulukan ng aking pandinig. Kabadong umatras ako at naghanap ng bagay na pwede kong ipananggalang para naman maprotektahan ko ang sarili ko. Mabuti na lang, naalala ko ang aking double blade. Kaya matapang ni iniumang ko ito sa harapan niya. Hindi na ako nakapiyok nang iangat niya ang kanyang sarili at ginawaran ako ng nakakahilong atake kung saan paikot-ikot niya akong kinalmot hanggang sa tuluyan na akong mapaatras. Takot ang kaba ang naramdaman ko nang makita kong dihado ako sa aming pagtatagisan ng lakas. Napahandusay ako habang nagmamakaawa na huwag niya na akong sasaktan. Nagdurugo ang aking mga braso na siyang ikinasinda ko ng husto. Hindi ko tuloy alam kung paano ko ba malulusutan ang kababalaghang to. Humuni ulit ang matandang babae na ikinapatda ko. Mukhang siya pa yata ang aswang na pinagdiskitahan ko kanina. Hindi ko alam kung paano ba ako hihingi ng pasensya sa kanya. Nanginig ako sa labis na takot. Parang lalabas na ang aking kaluluwa sa labis na sindak. Ilang sandali na lang yata babagsak na ako sa lupa. Idagdag pa, humahapdi na ang aking mga kalamnan dahil sa sugat na natamo ko. Muli siyang lumapit sa akin, ngunit sa pagkakataong to, nagawa ko ng iwas-iwas ang hawak kong patalim, dahilan para masugatan ko ang kanyang muka. Gayon na lang ang kanyang pag-atungal dahil sa labis na galit.
Nahindik ako nang makitang inilabas niya ang kanyang may kahabaang dila at sapilitang inabot ang kanyang sugat sa muka. Nang mapansin kong natuon na sa iba ang kanyang atensyon, walang babalang tumayo ako at kumaripas na ng takbo. Wala na talaga akong pakialam kung matapaman ako o ano. Ang mahalaga, makatakas ako. Mangiyak-ngiyak na malakas kong kinatok ang pinto ng bahay namin nang makarating ako. Si nanay ay galit na pinagbuksan ako sabay sabing, ano ba nangyari sa akin? Ngunit kaagad namang napatili na makita niyang sugatan ng aking katawan. Tinanong niya ako kung anong nangyari. Humahagulgol na sinabi ko na paglaruan ako ng aswang. Nanginginig ang mga kalamnan ko sa isiping muntika na akong mamatay kanina. Kung hindi ba naman ako mayabang at matigas ang ulo, malamang hindi ako kakarmahin ng ganito. Ginamot na ni nanay ang aking mga sugat, ngunit hindi nun napagaan ang pakiramdam ko. Maging sa pagtulog, bumabalik-balik sa aking diwa ang takot dahil sa sinapit ko. Pakiramdam ko, nasa malapit lang ang aswang at inaamoy ako. Hindi ko tuloy magawang makatulog sa gabi. Masyado akong nabalisa. Ito ang dahilan kung bakit kahit madilim na ang gabi, ay bumangon ako at nanlalaki ang mga mata na inilibot ang tingin sa paligid. Gusto kong malaman kung talaga bang babalikan ako ng aswang. May naririnig akong huni, kaya naisip kong lumabas. Lumibot ako sa likod bahay at doon nag-abang. Naramdaman ko ang pagkapang ng kilabot sa aking buong katawan nang makita ang bahagyang paggalaw ng isang bahagi ng halamanan kung saan natanaw kong lumabas ang isang matanda at tumuwad sa harapan ng aming bahay. Ang matandang nakasagupa ko kanina. Tila natuyuan ako ng dugo sa aking nasaksihan. Labis akong kinilabutan at halos maihi sa sobrang takot. Nakahubot-hubad lang ang ginang. Nakita ko kung paano siya naglagay ng langis sa kanyang buong katawan, saka siya umatungal na kagaya ng isang baboy na pinaghalong kambing. Ang kanyang bibig ay ngumanga at nagpakawala ng napakahabang dila na kayang lumingkis ng isang sawa. Maya-maya lang, nanlaki ang aking mga mata nang makitang biglang pagbabago ng kanyang anyo. Naging isa siyang itim na pusa. Napatayo ako sa aking kinaroroonan. Alam kong hindi niya ako mapapansin. Ngunit tinatahak niya ang daan papunta sa aming bahay. Dito ako nasindak ng husto. Animo nanonood lang ako ng TV nang makita ang pagtalon ng aswang sa bubong ng aming bahay at sumilip. Lumawit pa nga ang kanyang dila, kaya naman halos hindi ko na mapigilan pa ang takot na aking nadarama. Malamang, ako talaga ang sadya niya at binalak na balikan dahil sa ginawa kong paghamon sa kanya kanina. Nanginginig at dumampot pa ako ng bato at binato ang bahay namin. Lumikha ito ng malakas na ingay, dahilan para marinig ko ang malakas na pagmumura ni tatay mula sa loob. Tila ako may buntot na nabahag bigla, kaya nagtatakbo akong pumasok sa bahay. Nagkagulatan pa kami ni nanay dahil tiyempo ding bubuksan niya ang pinto para daw silipin kung ano ba ang naririnig niyang ingay mula sa labas. Malinaw na ang nakita ko kanina. Aswang ang matandang babae at malamang gusto niyang mambiktima para malamnan ng kanyang nagugutom na tiyan. Umiiyak na pinaliwanag ko kay tatay ang aking ginawa. Dahil sa labis niyang pagkabigla sa ingay na nilikha ko, ay nagkagulo kami at nais na niya akong tagain ng hawak niyang itak. Lupasay ako sa pagmamakaawa na mabuti na lang nagawa pa siyang pakalmahin ni nanay. Nilagnat ako ng matindi kinabukasan. Si nanay naman ay nagpunta sa bayan para bumili ng gamot, kaya kaming dalawa ni tatay ang naiwan. Kahit nanghihina ako at nakaratay sa kama, kinausap niya ako. Sinabi niyang hindi ko raw dapat hinahamon ng aswang
dahil talagang nananakit ito ng tao. Hindi ito titigil hanggat hindi niya ako nasasaktan o napapatay. Naway magsilbing aral na daw sa akin ang nangyari. Naranasan na din daw niya ang masalakay ng aswang dahil ginagaya-gaya din niya ang huni nito. Tinalang, naturuan siya ng kanyang lolo kung paano ipagtanggol ang sarili laban sa aswang. Dapat daw kasi hindi ako nagpapagabi sa daan. At huwag akong maging maloko dahil hindi lahat ng nilalang ay pwede kong lukuhin. Sinabi ko kay tatay na nagawa kong sugatan ng mukha ng aswang kahapon. Sabi ni tatay, mas mabuti nga daw yon dahil mabilis naming mahahanap ang babaeng umatake sa akin kagabi. Iniwan ako ni tatay pero hindi ko kinalimutan ang tungkol sa sinabi niya. Nang gumaling nga ako, balik na naman ako sa dating gawi. Gumala ako at nagpapagabi pa din. Pero naging mabait na ako kapag naglalakad pa uwi. Pinakaiiwasan ko na ang manghamon ng aswang na humuhuni sa gabi. Kaso lang, kung kailan makakalimutan ko na ang masaklap na nangyari sa akin, natagpuan ko naman ng matandang babaeng umatake sa akin. Siya si Aling Chona. Sa pagkakaalam ko, si Aling Chona ay nagtitinda ng isda sa market. Sa katunayan nga, araw-araw siyang nakakausap ni nanay. Dahil sa natuklasan ko, naisip kong lumapit sa isang albularyo. Nang makahanap nga ako ng bakanting oras, ay nagtungo ako sa bahay ni Karomeng. Kailangan kong ipaalam sa kanya na may naglipa ng aswang dito sa aming lugar. Mabuti na lang, nagkausap kami, kaya naipaalam ko kagad sa kanya ang mga bagay na gusto kong sabihin. Nagpakonsulta na din ako sa kanya kasi may alam siyang mga bagay na pwede naming gawin para layuan ako ng aswang. Sabi niya, huwag ko na daw uulitin ang ginawa kong pang-aasar sa mga nasabing nilalang at talagang hindi titigil ang mga to hanggat hindi niya ako nahahabol o nasasaktan. Ikinuwento ko na sa kanya na nagawa kong makilala kung sino ang aswang. Kagaya ng inaasahan, nagulat si Karoming sa aking sinabi. Hindi niya akalaing isa palang aswang si Aling Chona, na bago lang naman talaga sa lugar namin. Para naman kahit papano ay matahimik ako, humingi ako sa kanya ng kahit na anong pangontra, nang sa gayon ay magawa ko namang protektahan ng sarili ko. Ibinigay niya sa akin ang isang bagay na hindi ko akalaing katatakutan pala ng mga aswang. Isang sibat na yari sa kawayang bagakay dahil pwede silang sumabit rito at masugatan. Ang sugat na pwedeng likhain nito ay may kakayahang mapuruhan ng aswang. Kaya sa oras na may makasagupa ako, dapat ay magawa ko siyang pasugatan. Naisip ko, gagawa ako ng maraming ganon at ipapalibot ko sa aming bahay. Tutal naman, pwede itong mapagkamalang mga palamuti sa aming bahay. Hindi kami gagalawin ng mga aswang kapag ganitong may ipinalibot kami na pangontra sa aming paligid. Muli akong bumalik sa market kinahaponan. Ayaw kong mang-asar, pero kailangan kong makita ang reaksyon ni Aling Chona kapag nakita niya ako. Lumapit nga ako sa pwesto ng mga isda at nagkwento. Nagkataong namang nandun din ng kaibigan kong si Rico, kaya manghang-mangha siya sa lahat ng mga ibinahagi ko. Pinalabas ko na walang napala ang aswang sa pag-atake niya sa akin. Kaya naman napalingon bigla si Rico kay Aling Chona, sabay sabing, katulad ba ng sugat na nalikha mo sa mukha ng aswang ang sugat na nasa mukha ni Aling Chona? Nagtawanan ng mga tao sa kanilang narinig at nakitawa na rin nga ako. Alam kong masama ang ginawa ko, pero kailangan kong malaman kung ano ang magiging reaksyon niya. Kagaya nga ng inaasahan, nagngangalit ang kanyang mga bagang. Gayunpaman, hindi na ako nagpakita pa ng katiting na palatandaan
na alam ko ang ginawa niya. Pagsapit ng gabi, nakahanda na ako sa pagganti sa akin ni Aling Chona. Alam ko naman na balak niyang saktan akong muli. Siyempre, nainsulto siya sa ginawa ko, kaya alam kong gaganti siya sa akin kapag napag-isa na ako. Sa tansya ko, may pambihirang kakayahan itong si Aling Chona. Siya yung aswang na mahilig umatake sa gabi. Ang ginagawa niya kasi, nagtatago siya sa isang madilim na bahagi ng kalsada at naghihintay ng mga inosenteng tao na kaya niyang saktan ng walang ibang taong pwedeng makatulong. Katulad nga ng binabalak niyang gawin sa akin ngayon. Ilang sandali lang, narinig ko na ang kanyang paghuni. Hindi ko siya ginaya, pero napapansin kong sinusundan niya ako. Sa pagkakataong to, nilaksan ko na ang pakiramdam ko. Kaya naman na mapansin kong malapit na siya sa aking kinaroroonan, malakas akong suminghal. Subukan mo lang lumapit. May dala akong sibat ng bagakay. Hindi ko alam kung anong nangyari at marahas na hinangin ang bandang kinatatayuan ko. Saka naglaho ang presensya na kinatatakutan ko. Sa madaling salita, naglaho ang aswang na sumusunod sa akin. Mangiyak-ngiyak na kinalma ko ang aking sarili. Buong akala ko, mamamatay na ako at aatakihin na naman niya ako. Mabuti na lang talaga, nakakuha ako ng pamproteksyon. Kaya naman kahit papano, nagpapasalamat pa din ako. Hindi na niya ako sinaktan at pinapangako ko rin naman na hindi na ako manghahamon ng aswang. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa inyo, Miss Clar, at more power sa inyong channel.